koso din ang ari-arian nila. Hindi dapat silang tanggalin yung alin, maliwalain. Pero kung tongko, wala pang nangyayari gano'n. Panay, istiga, walang mangyayari. Sa tingin nyo ay makakukulong. Ha? Ba't wala kayong tiwala naman sa ano? Wala makakukulong. Ipakulong natin! Marcos resign! Ang mga kababayan, pinapanan ko kayo kanina, maliwanag na hindi ba ninyo naintindihan ang kapangyarihan ng bawat Pilipino? Hindi nyo ba naintindihan? All government authority emanate from the people. Lahat na nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas ang nagluklok ay ang taong bayan. Kung meron man siyang appointed, yung nag-appoint, nilaklok ng taong bayan. Ang taong bayan na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila para patakbuhin ang bansa natin. Bakit? Tayo may ginagawa. Ginagawa tayo, maliit na busy tayo. Pero ito, hindi natin binigyan ng kapangyarihan para nakawan tayo. Hindi dapat sila magnakaw. Kaya pagka tayo, we have the authority, we have the power na kunin yung kapangyarihan na yun. Hindi dapat tayo pumayag na tayo ay pastusin, pabuhin, tindangin, traitorin ng mga walang yanto. Lahat kayo mga Pilipino, kahit saan kayo, kayo ay nasa kampo ng Marcos, kayo nasa kampo ng gobyerno, kayo nasa kampo ng oposisyon, ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, bansa natin to. Tama na! Tama na! Pero kung hindi tayo paglalaban, hindi natin paglalaban ang bansa natin, hindi natin paglalaban ang katwiran. Ay, sorry. Hindi natin paglalaban ang mustisya, katarungan, at hindi natin paglalaban ang kinabukasan ng bansa nato, ang bawat Pilipino, yung mga salin-lain ng Pilipino. Sana sa tingin nyo, walang mangyayari sa atin, wala sa kapangyarihan natin, paglaman ng bansa natin. Kaya matanda kayo, kaya bata kayo, babae, lalaki, kaya wala kayong trabaho o may trabaho. Isipin ninyo, lahat tayo, Pilipino, kayong mga nagpapagamit sa mga may kapangyarihan. Utangin ninyo. Utangin ninyo. Alam mo, may utang na muna. Ang natigman nila kay Kaping. Bakit? Wag ninyo gagalitin ang taong bayan. Kasi nakikita ko, mauwi tayo sa revolusyon. Ayusin natin ito ng maayos, peaceful. Peaceful. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kaya panalangin ko sa inyo, hanggat magagamit natin ang hinahon, lahat mag-resign. kontrolin natin ang galit natin. Pero kung darating sa panahon na ilalabas natin yung galit natin, ilabas ninyo yung galit ninyo. Grabe, puno na guys yung isa shrine. Sisika na dito guys. At huwag mawawala ang Panginoon. Huwag mawawala ang Panginoon. Kaya kayo, kahit ano ang inyong religion, kaya kayo, Katoliko, Muslim, ang Panginoon Diyos, Almighty God, will guide you. He will guide you. God Almighty will protect you. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat kay Captain Tato Enrique, isa sa mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nagkikisa sa araw na ito. Mga kababayan, ang ating panawagan ay malinaw po. Ang araw na ito ay paniningil ng mamamayang Pilipino. Araw ito ng pagtumbok kung sino ang punong salaring kriminal na dapat may pananagutan sa panunumbalik ng pandarambong at korupsyon sa gobyerno. Walang iba makatapos ang mga rally na ito
at magkakaroon ng panimulang pagbabago kung mapapalayas na ang kriminal sa Malacanang sa katauhan ni Marcos Jr. at Romualdez. Yan ang dapat gawin ng taong bayan. At dahil dyan, pakinggan po natin habang nagtitipon-tipon tayo dito ang isa sa boses ng nakaranas ng people power. Halika dito, tatay. Iwanan mo muna ang iyong vlog at sabihan mo mga audience mo, magbabalik ka lang dahil magsasalita ka sa EDSA. Dahil na. Ako po ay anak. Anak ako ng Biyade. Santa Cruz, Manila. Naging isa rin akong kasama sa pagpapalayas ng ama ni Bubong Ate Draglord Marcos. Isa rin akong naging aktivista noong panahon ng pamumuno ng senior na isang